So, good day, STK and Glock owners. So, uso ngayon yung STK 100. So, I have acquired my STK 100 sa bodega sale ng Armscore. So, ayan siya. So, this video is about parts ng Glock na pwede sa STK. Comparison yan, comparison. Ayan. So, as you can see, yung slide, halos pareho yan. Ayan. Yung front sight ni Glock, ni STK, pwedeng pagpalitin. Yung rear sight, hindi. Kasi yung rear sight ni STK ay takip. Takip siya sa lalagyan ng optics. So, ayan. Yung sa akin, naka-optics na. So, ayun yun. So, we will discuss STK optics later on my other videos. Okay? So, this is a Glock Gen 1. A Glock Gen 1. Yan, Glock Gen 1 yan. First gen yan, first gen na Glock. So, ang difference ng frame ni STK at saka ni Glock Gen 1, si Glock polymer, si STK aluminum. Tapos si STK may rail, pwede kang mag-attach ng light, laser, o kung ano man. Itong Gen 1 wala. Si Glock Gen 1 wala. Sa slide naman, halos pareho sila. Makikita nyo, si STK may lightning cuts. Ayan, may lightning cuts siya. Ayun o, pampagaan. Tapos siya ay optic ready. Ito, optic ready siya. Kaya may optics na siya ngayon. Si Gen 1, hindi. Pero naka aftermarket sights na rin si Gen 1. Oh. Naka fiber optic sight yan. Ayun, fiber optic sight. Gen 1. Sa barrel, kung titingnan nyo, halos pareho. Pero may subtle difference sila. May subtle difference dito, sa parte dito. Ito slanting, ito medyo pataas. Tapos pati yung angle nito sa ilalim, iba. Iba yan. Now, nung tinesting ko, ang barrel ni STK pwede sa Glock Gen 1. Pero ang barrel ni Glock Gen 1 hindi pwede sa STK. Hindi siya mag-lock. Ayun. So, ayun ha. Barrel ni STK pwede sa Glock Gen 1. Barrel ni Glock Gen 1 hindi pwede sa STK. Punta naman tayo sa recoil spring. So, ito si Gen 1, recoil spring, captured dyan dati. Kaya lang tumalsik daw yung takip, sabi nung may-ari. By the way, I borrowed this Glock Gen 1 from a friend. So, yung Glock na yan, late 90s pa. Late 90s pa. Okay? So, captured. Pareho silang flat. Ayan, pareho silang flat. Parehong flat yung spring na yan. Now, the difference is, si STK, metal. Stainless to. Tapos tornilyo yun. Si Glock, plastic, polymer. Ayan o, polymer siya. Now, according to the owner of the Glock Gen 1, siguro mga naka 5,000 rounds na siya doon sa Gen 1 niya. So, it seems like the plastic, hindi naman hindi naman siya nasisira. Noong pinag-aaralan kong mabuti ito, si STK at si Glock, I have surmised na si STK ay mishmash ng Gen 3 at Gen 1, Gen 2. Mismatch siya.
So trigger pareho. Pwedeng pagpalitin yan, trigger. Trigger ni Glock tsaka ni STK pwedeng pagpalitin. Si STK lang ang trigger aluminum. Si Glock polymer. Yan, polymer. So mas maganda kalabitin si STK kaysa kay Gen 1 Glock. Pag stock form ha, pag stock form. Magazine release, parang magkaiba sila. Ito kasi slanted, ito flat lang. So interchangeable sila, pero ang hirap paganahin nito sa Glock, itong Glock Gen 1, ang hirap paganahin dito, ang hirap pindutin. Ito pag nilagay mo sa Gen 1, madali siya pindutin. Ayun. Ang slide release ni STK extended. Ayan. Kay Gen 1 flat na flat siya. Pero interchangeable sila, pwede silang pagpalitin. Na-testing ko na. Yung takedown, yan. Takedown lever ba tawag diyan? Mas malapad si Glock. Mas madali i-takedown si Glock Gen 1 kaysa kay STK. Tapos pag pinagpalit mo sila, tumitigas yung sa Glock at saka sa STK tumitigas, ang hirap ibaba. So wag na lang pagpalitin, ika nga. Now eto pwedeng, so si Glock Gen 1 pwede mong lagyan ng STK na slide release kung gusto mo ng may extended, ayun no, para mabilis siya pindutin. Sa eto naman sa ejector, mas matilo si for whatever reason, mas matilo si STK kaysa kay Glock. Ayun no, mas pointed to. Now napansin ko yung Gen 3 na Glock ganito rin katilos. Ito Gen 1 so ayan. Tapos from this part, yan, hindi pwedeng pagpalitin kasi si Glock kakapiraso lang, ayun no. Tapos naka-embed sa plastic yung rail. Si STK isang buo, ayan, so hindi siya pwede sa Glock. Ngayon itong rear part, yung parang trigger module niya, ayan, pwede silang pagpalitin. Pwede silang pagpalitin ng STK. Ayun no. Pwedeng gamitin dito yung sa Glock. Na-testing ko na So it works. Gumagana siya. Pag pinagpalit mo lang, tumitigas pareho. For whatever reason. Mismatch siguro. Tumitigas pareho. Yung trigger pull. Balik tayo sa recoil spring. So interchangeable sila. Yung recoil spring ni STK pwedeng ilagay sa Gen 1 na Glock. Gen 1 na Glock pwedeng ilagay sa STK. Yung tigas, mas matigas sa STK. Maybe because luma na itong si Glock Gen 1. Kaya medyo malambot na siya. So I don't know the exact pounds yung tigas na itong recoil spring. Probably 17 o higher pa. Matigas siya. Ito parang 15 na lang itong kay Glock. Malambot na siya i-rack. So ayun. Ayun ang ano nila. Ayun ang difference nung dalawa. Ito pa pala yung pwedeng pagpalitin sa Glock. Itong nasubukan ko rin. Itong extractor. Ayan yung extractor. Ito Gen 1 Glock. Ito pang Gen 3 na Glock yan. Kaya may cut na gano'n, no? Yun, no? Meron siyang cut. Pwede silang pagpalitin. Gumagana siya pareho. Gumagana siya. Pwede siya, interchangeable sila. Pwede siyang pagpalitin. So pag nasira yung extractor ni STK, pwedeng bumili ng pang Glock.
Gen 3, Gen 2, Gen 1. Yan. Ayun, may difference din sila sa slide serrations, slanted. Ito oh, may slide serration sa harap, ito wala. Tapos may lightning cuts nga siya. Now, magazine, pareho lang sila. Ito lang, drop free. Yung sa STK, mabilis malaglag. Yung sa Glock, parang baka luma na to. Maybe it expanded. Matagal siya bumagsak, hindi siya bumabagsak. Hindi siya bumabagsak. Tapos masikip siya rito. Yung original na Glock Gen 1 ha. Pero yung mga Glock Gen 3, Gen 4, Gen 5 na magazine, Glock 17, kasya naman dito sa STK, no problem. Ayun. So yun ang magazine, interchangeable yung magazine pag bago. Etong luma hindi, masikip. Masikip, ayaw niya pumasok oh. Matigas siya ipasok. Eh dapat yan madulas lang yan oh. Pasok lang dapat siya oh. Ayun. So hanggang doon po muna yung comparison natin dito sa Glock 17 Gen 1 at ang ating 2023 STK Optic. Ayan. Maraming salamat po.